ating lahat at kanina pa ako kinakabahan, hindi ko alam kung bakit. So, ako po ay matagal ng pastor pero dito po sa ating platform na ito, ewan ko bakit, kinakabahan ako lagi kasi hindi ko kita ang mga audience. Alam, Pastor, hindi good ko alam. morning. Open ang cam. Ah, Open kayo para makita naman yung inyong kagwapuhan. praise Ayan. the Lord. Hallelujah. So, yan, nako. Nakita niyo tuloy ang aking itsura. Anyway, it's good to be here once again. Second time ko pong magsalita at kagaya po na sinasabi ko sa inyo kanina, ako po ay kinakabahan, hindi ko alam, pero sa po kasi sa church, pag nagsalita ako, kita ko yung kita ko yung mga mukha nila at talagang live, pero dito po ay platform. So hindi ko pa kayo kilala, hindi ko pa po na meet kayo personal. But alam ko po na ang Panginoong Diyos ay kasama natin at yun po yung isang napakagandang ginagawa ng Panginoon sa platform na ito. So una po sa lahat, ang aking pong patotoo, ako po ay nagpapasalamat. At ako po ay napasama rito sa pamamagitan po ni Pastora Ami. Ako po ay na-invite niya dito sa platform na ito. And then nung una, nag-hesitate pa ako. Pero nung pangalawa, so sige, nag-pray muna ako. Siyempre, kailangan lahat ng bagay ipapanalangin. So then the Lord told me na go. So sabi ko, sige Lord, kung yun yung kalooban mo. That's why I praise God for it. At salamat sa Panginoon dahil ako po ay naririto sa inyo ngayong harapan. Purihin po ang Panginoon at salamat po. Napakaganda po ng Psalms chapter 26 na ito. Dahil ito po isang bagay na kung makikita po natin, may apply po natin sa ating buhay kung saan ay napakahalaga ng mga salita na akin pong binabasa. Nasa harapan ko po ngayon ay 1, 2, 3 salin ng Biblia. Tinitingnan ko pong mabuti. Iba't iba yung pagkakasulat nila sa kaniyang bawat iba yung sinabi ng NASB, NIV, iba rin po yung Living Translation. That's why pero isa po yung gusto niyang ipabatid sa ating lahat. But before that, let us come before the Lord with prayer. Let us ask the Holy Spirit to be with us, to give us revelation. Hallelujah. Yes, Lord, we give you praise, we give you honor, we give you glory, O God. You are worthy to be praised, Lord. Salamat po sa umagang ito. Naniniwala po kami na meron ka pong nais na ipabatid sa bawat isa sa amin. Even though, Lord, hindi po kami magkakalapit, Panginoon, dahil online through online. But we know, Lord, na iyo pong create ang online na ito for a very special purpose. That's why, Lord, narito po kami sa iyong harapan, Panginoon. Tunay po na hindi na po imposible, Panginoon, na ang lahat ng bagay dahil sa pamamagitan po nito, ito po ay magiging kagamit-gamit. Kaya hinihiling po namin ng iyo pong Espiritu Santo ang siyang sumama sa amin, Panginoon, sa amin pong gawain ito. And Lord, we ask your wisdom, we ask your revelation, knowledge, Panginoon. Lord, use me as a vessel of your word. And I know, Father God, that when I speak your word, Lord, naniniwala po kami na babaguhin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Ita-transform mo po, Panginoon, ang aming pong mga spiritual na buhay into the likeness and image of our Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat sa iyo. At tunay, Panginoon, na sa iyo po lamang kami nagpapakumbaba at siya lamang namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. So praise the Lord. So dumako na po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Una po sa lahat, babasahin ko po yung NASB. Sabi niya, "Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity, and I have trusted in the Lord without wavering. Examine me, O Lord, and try me. Test my mind and my heart. For your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth." Ang ganda ng mga sinasabi rito. Grabe. "I do not sit
with deceitful men, nor will I go with pretenders. I hate assembly of evildoers, and I will not sit with the wicked. I shall wash my hand in innocence, and I will go with your altar, O Lord, that I may proclaim with a voice of thanksgiving and declare all your wonders. O Lord, I love the habitation of your house and the place where your glory dwells. Hallelujah. Do not take my soul away along with sinners, nor my life with men of blood shed, in whose hand is a wicked scheme, and whose right hand is full of pride. But as for me, I shall walk in my integrity. Redeem me and be gracious to me. My foot stand on level place, and the congregation I shall bless the Lord. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ano po? So, the Word of God, ano po, inupisan po ito sa salitang vindicate me. Ito po ay ito po yung opening statement ni David, ano po, na kung saan ay sabi po niya sa Tagalog, ay ipahayag mo ako, Yahweh. Vindicate me. So, the word vindicate, sa ibang salin, judge me. Ang sabi, ang ginamit po na sa ibang salin, ano po, judge me. Sa Living Translation po naman, ang sabi doon ay, dismiss all the charges against me. So parang nasa harapan siya ng isang hukuman na kung saan ay ano ba yung guilty or not guilty. So 'di ba bago ka sampahan ng kaso, pag sinabi mong guilty or not guilty, ipaprocess yung papel and then yung magkakaroon na ng hearing. Now, meron naman pong tinatawag na plea bargaining agreement, ano? Kasi sa plea bargaining agreement na tinatawag, lalo na pag nahuli ka, especially nung panahon ng mga drugs, ano po, ay sabi nga nila, ay mag-plea bargaining agreement ka na lang. Ang ibig sabihin, tanggapin mo o aminin mo, tapos humingi ka ng tawad, tapos saka ka palalayain. Parang gano'n ano, may mga ganong ano. But ito pong natin, pinag-uusapan po natin ay kakaiba. Kasi si David, siya yung humihingi na kung saan ay iniimbitahan niya ang Diyos na i-judge siya na kung saan ay sabi niya vindicate me, O Lord. Sabi po niya sa English, for I have walked in my integrity and I have trusted in the Lord without wavering. So, kung titinan po natin more specifically, gusto po ni David na siya ay talagang pawalang sala sa mata ng kanyang mga kaaway. Kasi ang vindication po, ang ibig po sabihin ng vindication is a public declaration of both innocence and moral virtues. Yun po yung ibig sabihin ng vindication. Yung public declaration daw po ng parehong inosente, ibig sabihin talagang wala siyang kasalanan at ganoon din yung meron siyang moral virtue. But si David, gusto niya na ang Diyos mismo ang tumawag sa kanya. Ibig sabihin kasi yung tawagin siyang perfect. Kasi kung titinan po natin yung pangalawang word doon sa verse 1, and I have trusted, sabi doon sa karugtong na talata pala doon, sabi niyan, for I have walked in my integrity. Yun po yung sabi niya. Yung word na integrity, tininan ko po sa Hebrew word, nang ibig po sabihin doon ay tom, which means completeness. Talagang completeness, prosperity, innocence, and perfect. Parang gano'n, perfect. Sabi niya, tingnan mo ako, Panginoon, I'm perfect. Hindi po ibig sabihin na pag sinabi ni David na siya ay perfect, hindi na siya nagkasala. Kumbaga, gusto lang niya na sabihin ng Panginoon sa kanya na talagang
in the eyes of anyone who doubt it, in the eyes of his enemy, talagang perfect pagdating sa moral, pagdating sa spiritual, yung pagiging inosente, yun siya, yun yung gusto niyang i-declare ng Panginoon sa kanya. Perfect. Naalala ko po yung word na perfect. Meron po isang 3 years old na bata. Yes, magaling siya. Ayoko, masyado na advance kayo ng mga isip ng mga bata. Babae siya, bata, 3 years old. Sabi ng wife ko sa kanya, wow! Sabi niya, beautiful. Sabi gano'n, no? Sabi ng bata, no. Sabi niya, no, I'm not beautiful. I'm perfect. Natuwa ako doon sa word na ginamit niya. Sabi niya, I'm perfect. Well, siguro, ang tinitingnan doon is physically, pero kung titignan po natin, wala namang wala namang perfect, di ba? Lahat, we are always falling short for the glory of God. Because of the righteousness of God, God declare us perfect, righteous. Ano po, yung imputed, yung tinatawag na imputed righteousness of Jesus. That's why when God look at us, when God the Father look at us, He look at Jesus because Jesus is the perfect Lamb na nasa ating buhay, na tinanggap tayo. Kaya tayo ay nagiging perfect sa harapan ng Panginoon. It's not because of our ng ating ng ating ginagawa, hindi dahil sa ating gawa, Ephesians 2:8-9. But alam naman natin ang pagiging perfect natin dahil sa ating yung imputed righteousness that was imputed to us by the Lord Jesus Christ, the time that we receive Him, the time that na tayo po ay nanampalataya, nanalig sa Kanya, yun po yung napakaganda doon na kung saan ay God declared us perfect. So David, is willing po siya to let God judge him. Lord, judge me. Sabi niya, vindicate me. Tinan mo ako, Panginoon. Parang ganon. Dahil alam niya, sa kanyang sarili, he's blameless. Talagang, blameless. Blameless, kung titinan po natin yung word na blameless, it doesn't mean yung moral perfection, but ang tinatawag pong blameless doon is yung full-hearted trust natin sa ating Panginoon. That's perfect. Alam niyo po, pag tayo po ay nagtiwala ng buong buo at talagang buong pananampalataya, buong puso sa ating Panginoon, sabi nga, perfect. yun yung napakaganda doon. Talagang blameless yung sasabihin ng Panginoon sa atin. Because we trusted in the Lord wholeheartedly, not half-hearted. That's why si David, masasabi niya ng buong puso na siya ay nagtiwala sa Panginoon at ganun din po yung kanyang isipan, ay talagang walang ibang laman, kundi ang ating Panginoon. That's why sabi niya po sa verse 2, examine me, O Lord. Sabi niya, examine me, O Lord. Examine me, O Lord. Sabi niya, tingnan mo ako, Panginoon. Naalala ko po, That's why, sabi po ng Romans chapter 12, diba? Sabi doon, I beseech you, brethren, diba sabi ni Paul sa mga taga-Romans, to offer yourself as a pleasing sacrifice, or to offer your body, sabi doon, as a pleasing sacrifice, holy and acceptable to God. Now, kung titinan po natin, yung sabi niya doon, for examine me, O Lord, and try me, test my mind and my heart. Sabi niya gano'n, sa Romans chapter 12, pag tinignan po natin yung buo nating pagkatao, hindi po kasi po pwede na merong may dungis eh. Hindi pwedeng may kulubot eh. Tandaan natin, during the time of the Old Testament, bago po nila i-offer ang isang hayop, tinitingnan muna yan ng mga priest kung merong kuto, bulag ba yan, pilay ba yan, payat. Hindi pwede yun, reject yun. Meaning, hindi siya talaga blameless o hindi siya talagang perfect. That's why, hindi rin po pwedeng, meaning, physically sa Old Testament, ganun, pero sa atin ngayon, spiritually, dapat yung buo nating pagkatao, mula ulo
hanggang paa, hanggang talampakan, makita natin, di ba, ano ba yung pagdating na lang sa ulo natin, ilang seven senses yan, ano ba yung ano yan, ano ba yung saan ba natin ginagamit yan. So, si David, malakas yung loob niya na sinasabi niya, examine me, O Lord, and try me. Siyasatin mo ako, Panginoon. Sabi niya, test my mind and my heart. Hallelujah. Napakaganda po ng sinabi niya na talagang yung wholehearted trust niya, yung being mindful niya, yung God's yung loyalty niya sa Panginoon, yung reliant niya, talagang yun yung enduring faithfulness niya, talagang nananatili. Kaya that's why alam naman natin ano kung ano yung ano ni David ano yung ano ng Panginoon sa kanya. That's why he was called a man after God's own heart. Talagang grabe yun. Matindi yung kanyang kalagayan o sa harapan ng ating Panginoon. That's why he trusts in God's love and truth. Yan po yung makikita natin. Ano po? Sabi po ng verse 3, for your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth. So, sa verse 3, sa NIV, ang sabi niyan, for I have always been mindful of your unfailing love. Ibig sabihin yung mindful, laging nasa isipan niya yung tinatawag na unfailing love. And I have lived in reliance on your faithfulness. Ang ganda ng sinabi ni David. Nalala ko po. Tayo kaya, iniisip ko yun. Kahit ako, iniisip ko yun. Sabi ko, masasabi ko kaya ito sa Panginoon? Parang, hindi ko kaya. Sabi niya, for your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth. So, minsan, pag, nung binubulay-bulay ko ito, tapos, ina-apply ko sa sarili ko, Lord, parang nahiya ako. Parang marami pa rin mga shortcomings. Pero I know God is not finished yet, even in each and every one of us. We are changing by God from glory to glory, not glory to shame. That's why, yun po yung magandang process na ginagawa ng Lord sa atin. No? That's why, sabi niya si David, kaya niyong sabihin kaya niya. Kasi, alam niya yon sa sarili niya. Sabi niya, for I have always been mindful of your unfailing love. Sabi ko, pagka pala ikaw ay nakakaisip, mag-isip ka pa lang ng mga bagay na hindi makakapagbigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. And then, may isip po yung unfailing love ng Lord sa'yo. Parang mahiya kang gumawa ng hindi mabuti sa Panginoon. Nakakahiya. Kaya sabi ko, Lord, oo nga, nakakahiya. Pero, napakabuti ng Panginoon. And sabi niya, and I have lived in reliance in your faithfulness. Sabi po diyan, and I have walked in your truth. Lumalakad ako sa iyong katotohanan. Yun po yung isang napakaganda doon. That's why, ang buhay po ni David ay talagang napakaganda yung kanyang puso sa harapan ng Panginoon. He willingly opened himself in his relationship to God's scrutiny. Kaya i-scrutiny mo ako, Panginoon. Tingnan mo. Parang merong, di ba may ano ba tinatawag yung monthly parang ina-assess ano ba yon, saan ba ano ba yung naging problema. Kaya sa atin ding sarili, parang i-assess din natin, tingnan natin yung ating mata, yung ating isip, yung ating mga especially yung isip natin, kasi yan daw pong isip natin, yan daw po yung playground ng ni Satanas. Diyan yung mata natin pumapasok yan, ipaprocess ng isip natin, and then papasok yan sa puso natin, and then mag-aakto na tayo, magagamit na natin mga kamay, mga paa, lahat ng yan. So minsan, pag hindi tayo naging mindful doon sa kabutihan ng yung loving kindness ng Panginoon, sabi nga ay tayo padadaya ng kaaway, masisway tayo ng diablo. And then, what will happen to us? So, hindi na natin mabibigyan ng kalwalatian ng ating Panginoon. So, makikita po natin yan. And he's confident he will be able to enter into God's presence as if his hands are completely
innocent. Ang sabi po ng verse 4, I do not sit with deceitful men, nor I will go with pretenders. Yes, pretenders. Naalala ko po yung ano no, yung kantang Oh yes, I'm the great pretender. So, sad to say, wala naman sa platform na ito. Marami po mga Christian, mga pretenders. So, wala dito nun. Praise the Lord. So, mga pretenders. Sabi niya, I hate the assembly of evildoers and I will not sit with the wicked. Sabi niya, I will not sit with the wicked. So, ibig sabihin, he is rejecting the wicked, the company of the wicked. Kaya tandaan po natin, sabi ng Bible, ano, di ba, sabi doon, huwag tayo makipamatok sa hindi mananampalataya. Why? Because bad company corrupt good habits. And sometimes, yun yung ano, no, yun yung hindi natin na, especially sa mga kabataan, siyempre, minsan, sabi nga kung ikaw ay isang malinis, pero kumbaga, nandun ka na sa gitna ng mga marumi, hindi mo maiwasan minsan na ikaw ay marumihan din. Sabi nga, yung isang basket ng kamatis, pag meron dong isang bulok na kamatis, later on, magiging bulok na rin mabilis yung contamination. That's why, ganun. That's why, dapat talaga, si King David, napaganda sabi niya, na kung saan ano po talagang hindi siya nakikisama. Sabi niya, I hate the assembly of evildoers and I will not sit with the wicked. Psalms chapter 1, di ba? Sabi doon, blessed, mapalad ang mga tao na sabi doon hindi sumusunod sa payo ng masama, hindi umuupo, di ba? Hindi tumatayo, hindi siya nakikisama. Wow, praise the Lord. Blessed, yun yung ano, no, matatawag na blessed. Si David, blessed siya. And then, ang sabi po sa verse 6, I shall wash my hand in innocence and I will go about your altar, O Lord. So, dito po makikita natin, evil men might publicly slander and threaten him, but David knows, that his unwavering trust will cause God publicly declare all their slanderous scheme false and David perfectly innocent. Talagang yung kanyang rejection ng mga taong masasama, ay talagang umiiwas siya hanggat maaari, umiiwas siya. Ayaw niya, sabi niya, hindi ka ako umuupo, hindi ako nakikisama sa mga taong ito, mga pretenders, mga evildoers, at hindi rin ako umupo sa mga taong masasama. At sabi ng verse 6, I shall wash my hand in innocence. Talagang lagi siyang laging yung faithfulness ng Panginoon pag naisip niya, Lord, yung desire niya lagi sa kanyang puso at sa kanyang isip na talagang ma-examine, lagi niyang tinitingnan, Lord, did I offend you, Lord? Mayroon ba akong nagawa mali or whatever? Parang lagi siyang ganon. Very tawag dito, curious or lagi niyang tinitingnan yung sarili niya kung meron ba siyang nagawang mali sa ating Panginoon. And he is expressing his confidence na talagang sabi niya sa verse 6, I shall wash my hand in innocence and I will go about your altar, O Lord. Sabi niya, I will go about your altar, O Lord. Sa Tagalog, ano po ang sabi po doon sa verse 6? Kamay ko'y malinis. Sabi niya, kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Alam niyo po, yung word na ito, yung I will go about your altar. Alam naman natin na ang church natin, ito yung dwelling place. Bagamat yung presence ng Lord, God is everywhere. He is omnipresent. Pero si church po kasi, ibig sabihin, doon natin nasusumpungan yung kapayapaan ng ating Panginoon. That's why, bagamat yung panahon ni David, wala naman yung physical church or building, yung church na building. But sabi nga, we are the church, the ecclesia, the
the called out one. Ano po tayo yon. At lagi nating isipin na tayo ay templo ng banal na Espiritu. We are the temple of the Holy Spirit, and lagi nating tingnan yung ating sarili na talagang sa harapan ng ating Panginoon ay maging banal. We are holy, maging banal tayo sa ating Panginoon. That's why David says, "And I will go about your altar, O Lord." Wala siyang iniisip kundi lalapit siya sa altar ng Panginoon. He asks for mercy, for forgiveness. Talagang wala siyang iniisip kundi ang lumapit sa ating Panginoon. That's why David knows hindi pa rin siya perfect. Makikita po natin na sabi po ng verse 7, "That I may proclaim with the voice of thanksgiving and declare all your wonders." Sa church po talagang bilang tayo po yung church ng ating Panginoon, we are the ecclesia, the body of Christ. Talagang wala tayong ginagawa kundi we are always proclaiming, declaring the wonders, the goodness, we are always proclaiming thanksgiving to our God. Binibigyan natin lagi ng pasasalamat ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa ating buhay. At nakikita po natin na, sabi nga, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of the Lord. Thanksgiving is very important. Kahit sa isang maliit na bagay lang, talagang ang Diyos, pasalamatan natin. Mabuti man, kung masama, sabi nga, pasalamatan natin ang Panginoon. Whatever it is, thank you, Lord. I praise you, Lord. At talagang whatever, ano man yung mangyayari sa ating buhay, huwag nating iwawalay sa isip natin, sa bibig natin, ng pasasalamat sa ating Panginoon. That's why yan yung dapat na maging lingwahe ng ating bibig, ng ating puso, ang pasasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi ng verse 8, "O Lord," sabi diyan, "O Lord, I love the habitation of your house and the place where your glory dwells." Ito na po yung physical church, na kung saan ay talagang doon tayo nagtitipon-tipon. Alam niyo po, napakahalaga ng yung physical church. Kung tayo po ay body, dapat, sabi nga, di ba, ang katawan daw ay merong iba't ibang bahagi. At merong kamay, may paa, may mata, may mga kanya-kanyang giftings, may kanya-kanyang trabaho yan, may kanya-kanyang gawain na itinakda ang Panginoon para sa iyo. So, ibig sabihin, pag nagsama-sama yan, talagang nakukumpleto yung katawan. Nakukumpleto yung katawan. Yung mga bagay na kumbaga parang pag naalala ko kasi parang naisip ko yung pag nagsasalansan ka ng hollow blocks at merong block doon na bakante, hindi maganda yan, parang hindi sa kumpleto, hindi yun matibay. That's why mas maganda kung buo siya para at least maganda yung pagkakagawa, matibay. So tayo daw bilang church, bilang tayo ay talagang isang sa Panginoon. Mahalin natin kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Mahalin natin 'yan. Sabi diyan, "O Lord, I love the habitation of your house." Sabi niya. And then sabi niya, "And the place where your glory dwells." Ano man 'yan, po kaya ang sabi ko dito, iba't iba mga churches natin, hindi tayo bumabanggit kung anong denomination tayo, anong pangalan ng church natin. That is not important. But the important thing is we are the church. We are the body of Christ. At wala pong pagalingan dito. Wala po. Kasi sabi nga ng Bible, di ba, hindi naman po pwedeng sabihin ng kamay na, "Uy, hindi ako kamay. Hindi ako paa." That's why, ganun. So lahat tayo may bahagi sa katawan. Yun po yung mahalaga doon. Hindi po yung pangalan, hindi po yung denomination. We are the body of Christ. That's why, natatawa po ako kasi tayo, pagka nagkita-kita physically, parang there's something in our heart or in our blood, na iba yung dumadaloy. Parang yung blood, sabi nga yung blood type natin, ay physically may kanya-kanya tayong blood type. Pero spiritually, ang blood type natin ay, type C tayo type C, type Christ. Kaya, pag nagkita-kita tayo, parang yung nagkakaroon ng, tawag doon sa Romans chapter 8, na parang meron tayong pag nagkita-kita,
nagko-confirm yung bawat isa sa atin na parang matagal na tayong pagkakilala, parang matagal na tayong magkaibigan na gano'n. Pero sa totoo lang, first time, pero iba yung pakiramdam kasi nga tayo ay iisang katawan. That's why sabi niya, the place where your glory dwells. Sabi niya sa verse 8, Oh Lord, sabi niya, Oh Lord, Oh Lord. Parang ano yun, no? Parang it is a word of exclamation. Oh Lord, Oh Lord. Parang ang ganda ng word na yan, ano? Sabi niya, I love the habitation of your house and the place where your glory dwells. Kaya po, salamat sa Panginoon sa mga churches natin, saan man po tayo naroon. When we start worshiping the Lord, the glory of the Lord, fall down, nararamdaman po natin yan. Ano po, na-express natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Alala ko po nung bago akong mananampalataya, ano po talagang, no, pag nag-start pa lang yung worship, parang ano yun, no? Parang, ngayon parang hindi ko kasi nung bagong mananampalataya, sinabi ko. Anyway, hanggang ngayon din po naman, ano, parang ano, you know, parang, talagang pag naramdaman mo yung presensya ng Panginoon, ay talagang tutupi yung tuhod mo. Talagang iiyak ka, parang luluha ka na hindi mo maramdaman, hindi mo mapigil. There's something within us na napakasarap damhin. And that is, the presence of the Lord. That's why, sabi diyan, where your glory dwells. Napakasarap po niyan. In verse 9, do not take my soul away. Sabi niya, along with sinners, nor my life with men of blood shed. So, yung confidence niya in God's protection, makikita po natin yan. Ano po na, kung saan ay, sabi nga, hindi siya perfect, pero yung kanyang, yung protection ng Panginoon, but sabi nga, hindi siya, hindi nawawala sa isipan niya yon. That's why, sabi po dyan ay, do not take my soul away along with sinners. Sabi po sa Tagalog, basahin po sa Tagalog, ang sabi po doon, sa parusa ng masasama, huwag mo akong idamay. Ilayo rin sa parusa ng may hilig sa pagpatay. So yun, ang talagang ayaw niya. Gusto niyang ma-exclude yung sarili niya sa mga bagay na yun. That's why it's some kind of prayer na talagang kung atin pong titingnan ay, Lord, ilayo mo po kami sa masasama. Di ba? Yung sa Luke chapter 11, di ba sabi doon, ilayo mo po kami sa masama, deliver us from evil one. Diba? Kaya yun po yung napakahalaga rin sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating buhay. Especially po ngayon, grabe ang mga road rage, grabe ang mga mga nangyayari sa kalsada. So, alam po naman natin na wala tayong ibang protection kundi prayer lang. Talagang hedges of protection natin yan. That's why, napakaganda nung natin, Psalms chapter 91. Sabi ko, ba't paulit-ulit ito? Maganda pala yun, declaration, yung Psalms 91 na yan. Maganda nga yun, maging memory verse natin. Anyway, sabi ng verse 10, in whose hands is a wicked scheme and whose right hand is full of bribes. Talagang yung mga taong yan, mga talagang wala silang iniisip, kundi mga wickedness, and whose right hand is full of bribes, mga suhol, po. That's why, grabe yung mga suhol. Lalo ngayon, mag-eleksyon, mga kapatid. Bumoto tayo ng ayon sa ating, sa ng ating puso, So, pray muna bago tayo bumoto. And then, verse 11, ito po yung dapat nating i-declare. Sabi po dyan, but as for me, I shall walk in my integrity. Redeem me and be gracious to me. Then, once again, yung integrity na sinasabi po doon. Talagang kailangan na talagang yung completeness, yung innocence, yung perfect, makita po natin yan na talagang yun po yung isang bagay na napakaganda na kung saan lagi nating nasain yung integrity, walking in integrity. Ang Word of God, meron na yung integrity. Yung buhay na lang natin siguro, meron ba itong integridad? Yun po yung ating pakanasain sa ating buhay. Amen? That's why, sabi po ng verse 12, my foot stands on level place, in the congregation I shall bless the Lord. So, makikita po natin na sabi po doon, my foot stand, we have to stand in the level ground. Ano po yung kalagayan natin
manatili tayo kung nasaan tayo. Kumbaga, ano ba yon? Siyempre, ang pinaka, ano ba yung matatawag doon? Yung pinaka-safe na lugar kung saan tayo dapat lumugar ay ano po? Saan? Humility, humbleness, magpakumbaba. Yun po yung isang bagay na napakaganda. Pagsuko sa Panginoon, talagang pagpapasakop sa Panginoon, yun po yung pinakamagandang bagay. Ilagay po natin sa ating sarili yung mga bagay na yan. Doon tayo sa secured na lugar. Humility, humbleness, uprightness, integrity, blameless, lahat yan, to name it all. Yun na po yung napakagandang bagay na may sa pumuhay natin. Pagkain po yung ginawa natin, perfect. Not beautiful, but perfect. Praise the Lord. So, kung titignan po natin ang Psalms, ano po, most of Psalms, ano po, ito po ay, Messianic, pero parang Messianic prophecy. It is pointing all to Jesus when pag nagbasa po tayo. Parang si Jesus po lagi yung pinatutungkulan. That's why, kung titignan po natin yung gospel, ano po talagang si Jesus po yan pagdating sa New Testament. That's why, sa New Testament, David would call the vindication in the New Testament is being justified. Sa atin po, justification yan. I-justify tayo. God publicly silences the accusation thrown at us by our enemies. Alam naman natin yan. Ano po sa Romans 8, chapter 33, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. It is God who justifies. So, ibig sabihin, talagang ang Panginoon, God silences condemnation by remembering our good deed, not by remembering our good deed, because our good deeds, sabi po ng Bible, it is an empty rags. Ano po ito ay talagang napaka maruming basahin. So when we wholeheartedly trust Jesus and demonstration of God's loyal love and enduring faithfulness, we become blameless. Our hands are innocent, and nothing can separate us from the loving presence of the Lord. Tandaan po natin yan. So, to top it all, this Psalms chapter 26, it is a powerful devotional tool. Tandaan po natin yan. Napakaganda po itong chapter 26 na ito pag binasa po natin at maging devotional tool po natin. Tandaan po natin, it encourages us to reflect on our own life. Tinitingnan po natin sa ating mga sarili. Paano ba natin i-reflect sa ating buhay? Paano ba natin i-reflect ito sa ating relationship sa ating Panginoon? And paano ba natin to i-reflect on our commitment to walk in integrity? Talagang matindi po yung salitang integrity. Church, brothers and sisters, it reminds us to trust in God's love and faithfulness even when facing challenges or opposition. Ano man po yung kinakaharap mo, ano man yung nararanasan mo natin ngayon, mga kapatid, tandaan lang po natin His faithfulness, loving kindness ng ating Panginoon, yung pag-ibig niya sa atin, tandaan po natin yan. Si David, yun lang yung sandata niya. Dapat tayo din, yun yung ating panghawakan. At kailanman ang Diyos ay isa sa atin. Hallelujah. So, yun lang po. Masyadong mahaba. Salamat sa Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin pong mga buhay. We look forward, Panginoon, sa amin pong devotion, Panginoon, sa amin pong mentoring. At Lord, napakahalaga po ng salitang integrity, blameless, Panginoon, and the Lord, righteousness, uprightness, Panginoon. Lord, napakaganda po ng mga salitang ito na dapat po ito yung maging mindful po kami, ito po yung aming puso, Panginoon. And Lord, salamat po for your loving kindness endures forever. Panginoon, salamat sa iyo at tunay po na ikaw ay Diyos na mabuti. You are still the same, Panginoon, yesterday, today, and forever. Hindi ka po nagkulang sa aming buhay. Kaya, Panginoon, salamat sa iyo. Tunay po na ikaw ay Diyos na mabuti. Panginoon,
Aming Ama, ibinabalik po namin, Panginoon, sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila sa pangalan po ni Jesucristo ang aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat